Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking review dito kay Qtum. Ayan, isa po itong requested review mula kay ka-crypto rito. Ayan, at i-review na rin po natin yung ICP. Ayan, Internet Computer Price. Ayan, Internet Computer Price today. Ayan, pero sa isang hiwalay na bida po yan. Sa bidong ito ay dito na lamang po tayo kay Qtum. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang Qtum. Check po natin dito kay CoinMarketCap. Ayan, umangat po siya ng 2.86% nitong nakalipas na araw. Last 7 days ay bagsak po siya ng 1.20%. Nitong monthly, nitong nakalipas na buwan ay ayan, parang halos hindi lamang po gumalaw. Ayan, maliit lamang po yung kanyang pagbabago or 0.05% gain. Ayan, yung kanyang market cap ay ayan, napakalusog naman po siya. Nasa $331.7 million. Ayan, kaya mataas po yung masasabi ko pong mataas na rin po yung ranking niya. 124 ang kanyang market cap ranking. Maging yung kanyang trading volume ay malusog na rin po, $45.2 million. Ayan, yung kanyang rating ay 4.2. Ayan, mataas na rin po yan. Binigyan po ni Cyberscope ng 4.6 na star rating, napakataas. Samantalang kay Certic ay 3.7 na star rating. Ayan, okay naman po yung kanyang security pagdating sa kanyang security system. At ayan, ito po yung kanilang X account. Ayan. Qtum is stable, proven, green, and secure. Meron po silang followers na 273,000. Kaya ayan, marami-rami na rin po yung kanilang mga followers. Kaya masasabi kong okay na rin po yung kanilang community support. Ayan, ito po yung nakapin noong November 28 pa ito. Nagkaroon po sila ng hard fork upgrade at na-implement na po ito. Ayan, ito po yung tinatawag nilang Qtum Core version 24.1. Kaya ayan, meron na po silang continuous at secure na network. Kaya ayan, noong November 28 pa yan. At ito po yung mga latest nila na mga announcement dito. Technologies, ayan, last 10 hours po, technologies like ordinals are expected to significantly shape the digital art and collection market while sharing the basic principle of digital asset tokenization. Ordinals and traditional NFTs differ in technical implementation, blockchain impact, and market perception. Ayan, mukhang ito po ay tungkol sa ordinals. Ayan, ayan, ang dami po nilang mga recent tweet dito at ito po ay may kaugnayan kay ordinals. Ayan, i-check naman po natin yung kanilang website. Ayan naman po yung kanilang website. Ayan, masasabi kong okay naman po yung kanilang yung design ng kanilang website. At ayan, nandito po yung white paper. Ito po yung talagang babasahin natin para kay ka-crypto na ayan, nagtatanong kung maganda bang mag-invest dito ay mas maganda kung basahin mo na rin or check mo yung white paper dito sapagkat yung aking magiging review rito ay yung mababaw lamang na information. Yan, hindi sapat or hindi po talaga kulang yung aking magiging yung aking ibabahagi dito na aking review. At ayan, ayan, yung aking review naman dito ay ang aking masasabi rito ay meron po siyang positive side at negative side. Ayan po yung aking review rito at unahin po natin yung kanyang positive side. Unang-una ay masasabi ko po na meron po silang tinatawag na hybrid architecture. Ayan. Yung si Qtum ay liniliverage po niya yung UTXO model mula sa Bitcoin para magkaroon ng secure na transactions. Tsaka meron din po siyang EVM or Ethereum Virtual Machine para sa kanyang smart contract compatibility. Kaya yan, dahil sa mga kanyang mga features na ito ay meron po siyang potential na
or appealing sa mga business at saka mga developers na pamilyar gamitin ang mga platform na ito. At ayan, ang isa pang nagustuhan ko rito or nakikita ko pong magandang positive side dito kay Qtum ay yung kanyang scalability. Ayan, meron po siyang modified na version ng Proof of Stake or POS. Yan, at ito po yung tinatawag nilang Delegated Proof of Stake or DPoS. Yan, ito po ay meron po siyang mas mabilis na transaction. Ayan, at mas mababa yung kanyang energy consumption kumpara ka sa Bitcoin Proof of Work or POW. At maliban po dyan ay habang meron din po siyang maayos at matinding security system. Yan, isa pang nakita ko pong maganda rito kay Qtum ay yung kanyang mobile friendly. Ayan, kung pag ina-access mo po siya sa mobile devices ay maganda po yung kanilang design at napaka-efficient po yung kanyang operation pagdating sa mga mobile devices. Kaya ayan, meron po itong potential na magkaroon ng magandang opportunity sa mga dApps, mga decentralized applications sa mundo ng mobile space. At ang panghuli na nakita ko po na maganda rito na na-check ko po sa aking pagbabasa sa kanyang mga information dito, mga provided information niya, ay meron po silang experience team. Yan, may karanasan po yung kanilang mga team developers. Kaya ayan, yung kanilang dahil dito sa kanilang meron silang experience ay nagbibigay po ito ng credibility sa kanilang mga projects. Kaya ayan, yung mga hindi ko naman po nagustuhan dito or parang yung nakikita kong negative side dito ni Qtum ay yung kanilang limitado po yung kanilang traction. Kaya ayan, yung si Qtum ay hindi pa niya na-achieve yung kanyang widespread adoption dito sa decentralized app market, application market. Kaya ayan, yung kanyang future ay talagang nakadepende po talaga sa kanyang future adoption at saka development. Kailangan po talaga nilang tutukan yung kanyang adoption at tuloy-tuloy lamang na gumawa sila ng magagandang developments na magugustuhan talaga ng maraming mga or makaka-attract ng maraming mga users. Yan, syempre nandiyan na rin yung kanyang meron na rin po siyang mga kakompetensya. Yan, pagdating po kasi sa mga smart contracts ay si Ethereum po talaga yung dominant platform dito. At saka maliban po dyan ay marami pang mga alternatives na yan pagdating sa mga smart contracts na well established. At ilan lamang po dito ay sina Solana at saka si Cardano. Yan, mas mabilis po sila at saka mababa yung kanilang mga transaction speed. Kaya ayan, kung makikipag-kompetensya po si Qtum dito sa mga ganitong well-established na platform na katulad ni Ethereum, Solana at saka Cardano, ay kailangan po talagang gumawa sila ng isang development na parang mag-i-stand out sa kanilang mga kakompetensya. Siyempre, yung centralization concerns, ito na rin yung isang nakikita ko rito na parang negative side dito kay Qtum. Yan, ang DPoS ay pwede po itong mauwi sa isang centralization issues or problema sa centralization. Yan, kung lalong-lalo na kung pag konti lamang yung bilang ng mga nodes. Yan, yung kanyang nodes control, yan, para sa kanyang staking power. Kaya yan ang yung governance model po kasi ng Qtum ay nangangailangan po ito ng talagang masusing pagmo-monitor para masiguro yun na ito ay mananatiling decentralized. Kaya ayan, madali lamang po talagang makontrol ito at gawing centralized. At ayan, syempre ang isa pang nakikita ko rito ay syempre yung price volatility. Ayan, pero ayan, si Qtum ay pwede po siyang makaranas ng mga significant price swings. Ayan,
katulad din po ng ibang mga cryptocurrencies. Kaya yan, meron po itong risk at saka posible pong magkaroon tayo ng potential loss dito. Kaya yan po dapat ang ating yan, kung gusto nating mag-invest dito ay Qtum, ay meron po talagang dapat po nating malaman na meron po tayong risk dito at posible po tayo magkaroon ng potential loss dito. At ayan, ang higit sa lahat, ang masasabi ko naman po rito kay Qtum ay meron naman po siyang promising yan mga projects dito, at meron naman po siyang unique na hybrid approach. Kaya yan, yun nga lang, at yung kanyang success or kanyang tagumpay dito ay kailangan po niyang i-overcome or malampasan yung kanyang limited adoption. Siyempre, magkaroon ng solution yung kanyang centralization na issue or yung concerns niya rito. Yan, marami po siyang mga interesting na possibilities at potential investors. Ayan, may potential po ito para sa mga investors, pero kailangan po talagang i-consider natin yung mga risk. Ayan, dapat nating alamin yung mga risk na ito kung kaya nga ba natin itong i-handle. Yan lamang po yung aking review rito para kay ka-crypto. Ayan, ang Qtum. Ayan, i-review naman po natin sunod yung ICP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong in-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.